handang sumalang sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ito sa flood control anomaly. Si Presidential Son at House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Iginit ng Presidential Son na wala siyang tinatago at nanindigan din ang kongresista na sinuman o anuman ang hinahawakang posisyon ay dapat na magibabaw ang batas. At sa kabila nito, tiniyak naman ang liderato ng Kamara sa Ombudsman na makikipagtulungan sila sa gagawing investigasyon ng 7 aktibong tinaguriang kontraktor. Ito yung congressman na may pagmamay-ari ng construction company na isinasangkot sa flood control project anomaly. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic. Alex, inihayag ng liderato ng Kamara na hindi ko konsintihin ang mga miyembrong kongresista ng 20th Congress na nadadawit sa kontrobersyal na anomalya ng flood control projects ng gobyerno. Naglabas ngayon ng official statement si Presidential Son, House Majority Leader, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at nagpahayag ng kahandaan na sumailalim sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kaugnay ng akusasyon sa kanya ni dating House Committee on Appropriations Chairman, resign ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay sa issue ng flood control anomaly sa Ilocos Norte. Sinabi ni Congressman Marcos sa kanyang sulat na naka-address kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. na makikipagtulungan siya sa gagawing investigasyon kaugnay ng usapin ng korupsyon sa pondo ng flood control projects ng gobyerno. Inihayag ng Presidential Son na kahit sino ka at anuman ang posisyon mo na hawak, dapat mangibabaw ang batas. Niliwanag ng mambabatas na isusumiti niya ang kanyang sarili sa investigasyon ng ICI anumang oras na siya ay ipapatawag ng investigating commission. Tiniyak ni House Speaker Faustino Buji D. III na makikipagtulungan ang Kamara sa Office of the Ombudsman matapos isumite ng Independent Commission on Infrastructures o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH ang joint case referral laban sa 7 aktibong contractor congressman na idinadawit sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Sa isang statement, sinabi ni anuman ang mangyari, mananatiling nakatuon ang Kamara sa tungkulin nitong maglingkod sa bayan at ang accountability o pananagutan ay bahagi ng pagiging lingkod bayan at ang lahat ng miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan, iniimbestigahan man o hindi, ay handang makipagtulungan sa anumang proseso ng katarungan habang patuloy na ginagampanan ang kanilang papel bilang mambabatas ng ika-20 Kongreso. Binigyang diin ng leader ng Kamara na mula noong unang araw ng kanyang panunungkulan bilang speaker, iginagalang ng Kamara ang mandato ng ICI at makikipagtulungan sa lahat ng investigasyon parang katotohanan ay lumutang at ang mga may pananagutan ay dapat na managot. Ginawa ni Speaker D ang pahayag matapos sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na 10% ng mga miyembro ng Kamara ay iniimbestigahan sa kaso ng flood control anomaly na maaaring makagambala sa legislative work ng Kongreso. Samantala, umapila naman si House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Adyong kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico na umuwi ng Pilipinas at patunayan ang kanyang akusasyon ng katiwalian laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kapatid ng unang ginang na si Martin Araneta, at kay Presidential Son, House Majority Leader Representative Sandro Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Adyong, madaling mag-akusa sa harap ng kamera at kung talagang seryoso si dating congressman ko, kailangang umuwi ito sa bansa at iharap sa proper forum ang kanyang akusasyon sa First Family para magkaroon ng due process. I think most of us here share the sentiments of the President. Kasi madali lang talaga mag-akusa behind the camera. What's important, if these allegations are really that serious for him, we join the call of the President that he should really come home. Actually, hindi lang Presidente, lahat
ng mga nagsasalita na itong mga revelasyon na ito, sinasabi niya, dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints before the courts so that he can also be given the due process, no, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Sa serye ng mga video ni dating Congressman Ko na pinopost niya sa kanyang Facebook account, lagi niyang inaakusahan ng First Family na nakinabang umano sa daang bilyong pisong kickback sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Alex, sinihintay naman ni House Speaker Faustino D. si Ombudsman Boyeng Rimulya na magtungo sa mababang kapulungan ng Kongreso para pag-usapan hinggil doon sa sinasabing 10% na mga miyembro ng House of Representatives ay nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kung titignan, yung 30% ang miyembro ngayon ng 20th Congress ay nasa 317. Ito ay mahigit 30 na mga aktibong kongresista ang maaaring isailalim talaga sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, kung seryoso ang liderato ngayon ng Kamara na makipagtulungan sa gagawing fact-finding o investigasyon ng Office of the Ombudsman, handa ba nila ipakita yung matagal nang hinahanap ni Congressman Toby Chanco na documentation dun sa tinatawag niyang small committee? Siguro malalaman natin yan dahil baka yun yung hilingin din ng Office of the Ombudsman. Ang tinutukoy mo na hinihiling ni Congressman Toby Chanco yung minutes ng small committee nung talakayin yung 2025 national budget, Alex. Oo, dahil merong mga lumalabas ngayon na ulat na parang pinatototohanan nila na merong nga mga insertions na nangyari lalo't higit dito umano kay Congressman Sandro Marcos na batay sa NEP, meron naman talagang allocation para doon sa kanyang distrito. Pero, doon sa GAA, ito yung accusation naroon yung mga nasa NEP, aprobado ng Kongreso yung nasa GAA, pero may mga dagdag na wala doon sa NEP. Parang gano'n ang akusasyon. Yung issue yan, Alex, di ba ang buwelta nila ngayon, lahat nung sinasabing insertion na wala doon sa NEP at wala din doon sa GAA, lalo na yung versyon ng Kamara, ay doon daw isiningit doon sa Bicameral Conference Committee deliberations noong 2025 national budget, Alex. Oo, dahil yun nga ang tanong na taong bayan. Talaga bang seryoso si Speaker D? Dahil nga ang titingnan ng mga dokumento nito, kaya nababanggit yung 8 mga congressman, yung mga previous pa siguro 2022 o 2016 siguro. O hanggang 2024 o 2025, di ba? Tama, Alex, pero kung titignan natin, ilan sa mga aktibong kongresista na ang kanilang issue o kaso ay 2025 national budget ay isa-isang pinatatawag ngayon ng ICI para magpaliwanag. Kasama na dyan si Congressman Arjo, maging si Congressman Vargas ay nagpaliwanag na rin. Ang problema, executive session nga lang at hindi nila isinasa publiko batay doon sa pangako ng ICI na dapat ito ay naka-live stream, pero dinadaan nila ngayon sa executive session, Alex. Okay, siguro panghuli, dahil itong mga pinapatawag ngayon o iniimbitahan ng ICI, yung mga kasulukuyang pang congressman at congresswoman, what about yung mga previews na pinangalanan na rin ng ilang mga kontratista? Anong plano ba daw ng liderato rin ng Kamara? Ang liderato ng Kamara wala ng jurisdiction sa mga yon, ay ang may jurisdiction na itong ICI at maging ng Office of the Ombudsman. Nung nakapanayam natin si Assistant
Ombudsman Miko Clavano ang sinasabi, sa sandaling isa lang nasa evaluation at preliminary investigation, lalo na't naisumiti na yung kanilang pangalan doon sa tinatawag na referral ng kaso sa Ombudsman, sila ipapatawag dahil ang Ombudsman naman ay mayroong kapangyarihan na talagang obligahin ang mga dating opisyal ng gobyerno na pumunta sa Ombudsman para magpaliwanag. Hindi katulad ng ICI na wala siyang contempt power, wala din siyang subpoena power, Alex. Pero ang gustong malaman ng ICI na rin at maging ng Ombudsman, yung mga dokumento nga na manggagaling yan mismo sa archives ng ating lower house, Vic. Isa lang solusyon, Alex, kung talagang si Ombudsman Boying Rimulya ay talagang gusto niyang kalkalin yan, isusubpina lang niya yung Office of the Secretary General. Ayun. Dahil lahat ng minutes na yan, record na yan, ay nandun sa tanggapan ng Secretary General, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin sa kamera.